Hiwaga nga mati Papa Carlo! So ano alamat natin ngayon? Alamat ng ano to, Papa Jepo? Pageant. Pag-usapan natin para napapanahon naman din. Alam mo ba kung sino yung unang nanalo sa Miss Universe? Yan, ganyan kagad. Kilala mo ba? Miss Universe. Sa Miss Universe. Kailan ba nag-umpisa ang Miss Universe? 1952? Tama ba? 1952. Nakakailan na tayo? 4? Margie Moran, Gloria Diaz, Pia Wurtzbach, Catriona Gray. Catriona Gray. 4 na. Muntik din si ano, 'di ba? Si yung isa natin, yung natumba. Yung natumba. Si. Dapat panalo din 'yun. Oh. First runner-up, 'di ba? Nakadalawang first runner-up tayo, 'di ba? Ha? Si Janine. Janine, tsaka yung isa pa. Si ano, ang pangalan nun. Dapat ay manalo din, sayang. Anyway, Papa Jepoy, yung mga bansang may pinakamaraming Miss Universe na sino? produce, ang bansang USA pa rin. USA? Oo. 1956, 1960, 1967, 1980, 1995, 1997, at saka 2021. Itong recent lang din na 2021. Galing. Tayo din pala sila ng Venezuela, Papa Jepoy. 7 din ang Venezuela. 7? 1979, 1981, 1986, 1996, 2008 na ginanap dito sa Pilipinas. Ay, hindi pala. 2008, 2009, 2013. Yung ginanap dito sa Pilipinas, Puerto Rico yung nanalo. Si Dayanara Torres. Okay. Yan yung pangatlo na may pinakamaraming Miss Universe, ang Puerto Rico. Na nag-produce sila ng 5 Miss Universe. So, anong kwento dyan? Bago magkaroon ng Miss Universe. Ito lang, last na lang. Ano meron? Philippines, 4. 4 ang Philippines. So, kasali tayo sa top 5 na may pinakamaraming beauty queen. Tama naman, marami namang maganda talaga sa Pilipinas. Pero isipin mo, magandang Pilipinas. Pero isipin mo, kumbaga, kung titingnan mo sa mapa, parang tuldok lang ang Pilipinas. Pero, nakakapagpuproduce tayo ng magagandang babae. Hindi lang magaganda. Beauty and brains kasi. Matalino. Matalino. Yun na. Mapunta tayo dun sa, kailan nga ba nagsimula ito? 1952. 1952. So, bago sa yan. Miss Universe. Pero, may mga pa-contest na talaga, Papa Jepoy, na nangyari noong unang panahon. Noong unang panahon? Oo. Pero, nagsimula yan sa yung mga pa-contest na yan. Kumbaga, meron tayong mga pa-contest dito ngayon, di ba, sa Pilipinas. Yung mga Got Talent, yung mga ganun. Ganun yung noong unang panahon. Pero, kumbaga, sa pamamagitan ng pag-judge sa kanila, parang palakpak lang. Kung sino yung may pinakamaraming palakpak, yun na yung panalo. Audience impact pa lang. Audience impact lang noong unang panahon. Wala pa yung ibang mga criteria for judging. Showmanship, mga ganyan, di ba? Oo, depende lang sa palakpak. Costume. Oo. Anong tawag doon? Appearance. Oo. Costume, tapos audience impact. Talent. Yan. Tapos tawag nito, creativity, mga ganun. Noong unang panahon, hindi pa mga pagandahan. Palakasan. Noong unang panahon. So, palakasan. So, halimbawa, bubuhat sila ng bato. So, kung sino yung may pinakamalakas, kung sino yung makakabuhat ng pinakamalaking bato, yun yung panalo. Hanggang sa dumating yung panahon na mga talent naman yung pagalingan naman sino-showcase nila. Halimbawa, nag-a-acapella, tapos may mga instrumento sila, mga bato, nakaganoon. Ganun yung nung unang panahon. Hanggang sa dumating yung panahon na
physical appearance naman yung Pagandahan naman. Itsura naman yung ginajudge nila. So, ayun na, Papa Jepoy. So, nagsimula yung palakasan, palakpak. Tapos ngayon naman, meron ding pa-contest na question and answer lang. Yung pagandahan lang ng sagot. Hanggang sa dumating yung panahon, bakit hindi natin pwede gawin? Pagsamasamahin natin. Ngayon, ibukod natin yung mga pangit. Sino nagsabi yan? Sino nagsabi yan? Napakasama ng ugali. Beauty pageant kasi. Beauty pageant. Hindi yung pwede naman. Ayun na nga, kaya nga binubukod-bukod yung tawag nito, itong mga pa-contest na ito. Kasi kung pagbabasihan mo lang ang tawag nito, kung matalino ka lang, siyempre, may mga maganda din naman talaga na walang brain. Okay. So, dapat kompleto. Kompleto. Complete package. Complete package. All in one. Siniksik nila yon. Tapos, hiniwalay din nila yung may pa-contest lang din talaga na patalinuhan lang din. So yung patalinuhan na yon. sabi ganito. Sige, ganito ha. Yung magaganda, dito. Kaliwa. Yung mga hindi maganda, dito kayo sa kanan. Okay? At yung kaliwa, kayo po ay Miss Universe. Kayo naman ay sa Olympics. Okay? Mga malalakas kayo. Yung mga matatalino, dito tayo. Quiz B. Quiz B. Ganun yung hinihiwalay-hiwalay muna nila yung Ngayon, parang nahirapan sila. Why not na gumawa din tayo ng pa-contest na kailangan i-screening din nila. In-screen nila. So, kasi naisip nila yun yung mga criteria ba, pinagsama-sama nila, Papa Jepoy. Pero kasi nung tiningnan nila sa stage, oo nga, matalino nga. Problema, may nahalo. Okay. Doon sa stage, yung parang may naiba. Alayo na itsura talaga. Kaya sabi nila, matatalo yan, matik na yan . So, ang ginawa nila, nag-screening sila. Beauty and brain. Kaya doon nagsimula yun, Papa Jepoy, na yung pa-contest na Sino nagpa-contest yan? Hari? Ha? Hari. Haring King. Sino? Haring King. Sino? Si Haring King. Hari, anong pangalan? Haring King. Hari na King pa? Haring King. Kailan ka ba ayos? Nagtanong. Haring King. Kailan pangalan niya? Haring King. Haring King. Sino asawa niya? Ha? Si Reynang Queen. Gunggong ka eh. Ngayon, ano nangyari? 1800s, ayun na, unti-unti ng Papa Jepoy, sumisikat yung kaya pala may mga corona rin. May mga corona. Sa beauty pageant, kinokoronahan. Kasi ang nagpa-contest ay ang hari. Ang hari. Mga hari. Napapansin mo yung, di ba meron sila mga bouquet. Noong unang panahon, ang binibigay lang sa kanila ay... Ano binibigay? Dahon ng anahaw. Walang bulaklak. Wala pa nung una. Wala pa. Ngayon kasi, ang problema nung binigyan na ng mga anahaw, ang daming mga antek? Higa. Sabi nung mga contestant. Pero sino yung hari? Ha? Sino yung hari? Si Haring King. So noon, hanggang sa yung hari ang namimili, siya yung judge. Siya yung judge. Kung sino yung nanalo. Isa pa lang ang hurado nung unang panahon. Sino yan? Si Haring King. Yun ang judge. Yan ang judge. Tapos, kaya din naman na yan, Papa Jepoy, one of the reasons why na yung concept na yan, dahil nga yung hari naghanap talaga ng pinakamagandang
mapapangasawa. Okay. Pinakamagandang asawa at the same time, pinakamatalino. Diyan yung concept niyan, Papa Jepoy. Para mapangasawa niya. Para mapangasawa niya. At kung sino manalo, magiging asawa niya. Anong pangalan? Ha? Si Reyna. Reyna ang queen. Ang asawa ni? Haring King. Yung pala yun. At unti-unti na, 1800s, lalagay na siya sa mga newspaper hanggang sa nag-disseminate na sa mga tao. Mayroon palang ganito. Miss Universe. Miss Universe, yun na yun, 1900s na. Doon na siya. At simula noon, na-invento na yung beauty pageant. Miss Universe. Miss Universe. So, dahil kay Haring King. Barangay LS 97.1 Forever Number 1